Sa isang maliit na baryo, may isang sapatero na ipinagmamalaki ang sarili niyang galing at madalas niya itong sabihin sa mga tao. Kung wala ako dito, siguradong nakapaa kayong lahat. Pero dumating ang araw na may isang bagong sapatero sa baryo. Tahimik lang ang lalaki, ngulit iyon ang araw na nagsimulang masubok ang yabang ni Rogelio. Si Rogelio ang nag-iisang sapatero sa baryo. May maliit siyang pagawaan sa gilid ng kalsada, kung saan siya gumagawa at nag-aayos ng mga sapatos at tsinelas ng mga tao. Magaling naman talaga siya sa kanyang trabaho. Matibay at maayos ang kanyang gawa, kaya halos lahat ng tao sa baryo ay sa kanya nagpapagawa. Pero habang tumatagal, tilang nagiging mas mataas ang tanaw niya sa kanyang sarili. Isang araw, may ilang taong naghihintay sa labas ng kanyang pagawaan. Habang inaayos niya ang isang lumang tsinilas, nagsalita siya ng malakas. Kung wala ako dito sa baryo, siguro nakapaa kayong lahat. Wala namang ibang sapatero dito kundi ako. At kung meron man, ako pa rin ang pinakamagaling. Napailing ang isang matandang lalaki. Rogelio, sabi nito, magaling ka nga, pero huwag kang masyadong magyabang. Hindi naman ako nagmamayabang. Sinasabi ko lang naman kung ano ang totoo. Tahimik na umalis ang ilang tao. Hindi nila nagustuhan ang kanyang sinabi. Pero si Rogelio ay tila walang pakialam. Sa isip niya, walang makakapalit sa kanya sa baryo. Hindi alam ng mga tao sa baryo kung bakit ganoon ang ugali ni Rogelio. Sa tuwing makikita nila siyang nakataasang noo at tila laging may pintas sa iba, nagtataka ang ilan kung saan nanggaling ang ganoong pag-uugali. Noong bata pa kasi siya, mahirap ang kanilang buhay. Ang kanilang bahay ay maliit lamang, yari sa kahoy at pawid, at sa isang sulok nito ay naroon ang simpleng paggawaan ng kanyang ama. Ang kanyang ama ay isa ring sapatero. May maliit din itong pagawaan, pero kakuunti lamang ang nagpapagawa sa kanila noon. Madalas, ang mesa ay may ilang pirasong balat at lumang gamit sa pagtatahi, ngunit bihirang may bagong order. Tuwing hapon, habang nakaupo si Rogelio sa may bintana, naririnig niya ang mga tao na nag-uusap sa labas ng kanilang bahay. Ang kanilang mga boses ay malinaw sa tahimik na daan ng baryo. Hindi maganda ang gawa ng tatay niya, sabi ng isang lalaki habang dumaraan. Mas mabuti pang sa ibang bayan na lang magpagawa. Tahimik na nakikinig ang batang si Rogelio sa mga salitang iyon. Nakatungo lamang siya, pinipisil ang laylayan ng kanyang damit habang ang mga salita ay tila dahan-dahang bumibigat sa kanyang dibdib. Isang gabi, nakita niya ang kanyang ama na patuloy pa ring nagtatahi ng sapatos kahit pagod na ito. Ang maliik na lampara sa mesa ay kumikislap habang ang kanyang ama ay nakayuko, maingat na tinatahi ang balat ng sapatos. Rogelio, balang araw ikaw ang magpapatuloy ng gawain ito. Pagbutihin mo anak, gusto kong balang araw ipagmamalaki ka na ng mga tao. Tumango lamang si Rogelio, hawak ang mga salitang iyon sa kanyang puso. Lumipas ang mga taon. Namatay ang kanyang ama at naiwan kay Rogelio ang maliit na pagawaan. Ang dating tahimik na lugar ay ngayon kanya ng responsibilidad. Pinagbuti niya ang kanyang trabaho. Araw-araw siyang nagsasanay sa paggawa ng sapatos. Mula umaga hanggang gabi, naririnig sa loob ng pagawaan ang tunog ng martilyo at karayom na tumatagos sa balat. Hindi nagtagal, nagsimulang dumami ang nagpapagawa sa kanya. Magaling ang sapatero na si Rogelio, sabi ng mga tao habang nakatingin sa bagong gawa niyang sapatos. Sa kanya na tayo magpagawa? Kaya mula noon, unti-unting napuno ng yabang ang kanyang isip. Habang dumarami naman ang mga pumupuri sa kanya, lalo ring tumataas ang kanyang tingin sa sarili. At naisip niya, ako na ang pinakamagaling. At mula noon, nagsimula siyang magmalaki sa mga tao.
Isang araw, may dumating na isang lalaking hindi kilala ng mga taga-baryo. May dala siyang maliit na kahon ng mga gamit sa paggawa ng sapatos. Payak ang kanyang damit at tahimik lang ang kanyang kilos. Naglakad siya sa gitna ng baryo habang pinagmamasdan ng ilang tao ang kanyang pagdating. At nagpakilala siya agad. Magandang araw po. Ako si Mateo, isang sapatero sa kabilang baryo. Nagbubulungan ang mga tao. Isang pangsapatero? Bago siya dito. Ang iba ay nagkatinginan, ang iba naman ay nagmasid lamang sa kanya habang hawak niya ang maliit na kahon ng kanyang mga gamit. Hindi nagtagal, may isang matandang babae ang lumapit sa kanya. "Pwede mo bang ayusin ang tsinelas ko, iho?" Tanong nito habang iniabot ang lumang tsinelas na halos mapigtas na ang tali. Opo, Ginang. Huwag po kayong mag-alala. Susubukan ko po ang makakaya ko. Umupo siya sa ilalim ng puno at maingat na inayos ang tsinelas. Dahan-dahan niyang tinahi ang napunit na bahagi habang tahimik na pinagmamasdan ng ilang tao ang kanyang ginagawa. Nang matapos na, natuwa ang matanda. "Ayos na ayos, salamat iho." Gumiti si Mateo at ibinalik ang tsinelas sa kanya. Unti-unti may ibang tao na rin na lumapit kay Mateo. May nagpaayos ng tsinelas, may nagpatali ng napunit na sandalyas. Hindi man siya kasing galing ni Rogelio, mabait naman siya sa mga tao. Lagi siyang nakangiti at mahinahon sumagot sa bawat nagtatanong. Hindi nagtagal, narinig ni Rogelio ang balita't lumabas siya ng kanyang pagawaan at nakita si Mateo na nagtatrabaho sa ilalim ng puno habang may ilang tao na nakapaligid sa kanya. At lumapit siya. Hoy! Sabi ni Rogelio, ikaw ba yung bagong sapatero? Opo, mahinahong sagot ni Mateo. Tiningnan ni Rogelio ang ginagawa nito at napailing siya habang nakapamewang. Ganyan lang? Hindi naman maganda ang gawa mo. Tahimik lang si Mateo at ipinagpatuloy ang pagtatahi ng tsinelas. Ako ang pinakamagaling na sapatero dito sa baryo. Mas mabuting umalis ka na lang dito. Lumapit ang matandang babae na kanina lamang tinulungan ni Mateo. "Napakayabang mo na." At saka, sabi ng isa pang lalaki, "Kahit hindi siya kasing galing mo, mabait naman siya." Nagulat si Rogelio. Hindi niya inaasahan na ang mga tao sa baryo ay magagalit sa kanya. Unti-unting nagsimulang lumayo ang mga tao sa kanya. Lumipas ang ilang araw. Napansin ni Rogelio na kakaunti na lang ang nagpapagawa sa kanya ng sapatos. Tahimik ang kanyang pagawaan at bihira na ang kumakatok sa pintuan nito. Karamihan sa mga tao ay kay Mateo na lumalapit. Hindi dahil mas magaling ito, kundi dahil mas mabait ito sa kanila. Sa ilalim ng puno sa gitna ng baryo, madalas makitang nakaupo si Mateo habang inaayos ang mga tsinelas at sandalyas ng mga tao. Isang hapon, nakita ni Rogelio si Mateo na inaayos ang sapatos ng isang bata. Tahimik lang itong nagtatahi habang kinakausap ang bata. Masakit ba sa paa mo ito? Parang masikip ata to kapag maglalakad ka. Opo, minsan po masakit kapag tumatakbo ako. Sandali lang, aayusin natin ito. Sabi ni Mateo habang maingat na tinatahi ang napunit na bahagi. Habang nakatingin si Rogelio mula sa dikalayuan, naalala niya ang kanyang ama. Naalala niya ang sinabi nito noon. Napabuntong hininga si Rogelio. Tahimik siyang nakatayo habang iniisip ang mga salitang iyon. Bigla niyang naisip na magaling nga siya, pero hindi na siya gusto ng mga tao dahil sa kanyang ugali. Dahan-dahan siyang lumapit kay Mateo. "Mateo," sabi niya. Napatingin ng laki at sandaling tumigil sa pagtatahi. "Opo?" Pasensya ka na sa sinabi ko noon. Masyado akong naging mayabang. Sandaling natahimik si Mateo. Pagkatapos ay ngumiti siya. Ayos lang po, basta ang importante ay ang mahalaga. Mula noon, nagbago si Rogelio. Sa tuwing may lumalapit sa kanya, sinisikap niyang maging mabait at magalang sa mga tao.
unti-unti ring napansin ng mga taga-baryo ang kanyang pagbabago. At kalaunan, bumalik din ang tiwala ng mga taga-baryo sa kanya dahil inuna niya ang importante kaysa sa mahalaga. Ang tunay na galing ay mas gumaganda kapag sinasamahan ng kabaitan at kababaang loob. Kung may nakuha kang aral o kung nagustuhan mo, baka naman